Yo, what's up guys? Magandang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Ayan, at syempre mga kababayan, mga katekra, mga ka-solid B, mga ka-lovers, syempre nandito na naman po ang inyong lingkod. Okay, para makapagbigay po ng panibagong chismis. Okay? At syempre balita tungkol dito sa Tekram community na kung saan, okay, napapabalita ngayon na itong si Dave pala ay nakablatter na. So, alam na natin yung dahilan kung bakit ayaw pumunta, okay, ni Dave sa Manalasas family at ayaw rin samahan ni Francis. Kasi pwede silang madampot doon kasi nga nakablatter na. Bakit nga ba pinablatter? Yun ang tanong. Kasi nga daw, itong si Dave, nagbanta na babarilin daw ang Manalasas family. Grabe naman, Dave. Grabe. Oo. So parang napapanood na natin 'to sa mga balita, no, yung mga nangyayari na yung inampon and then yung umampon minasakar yung pamilya. So parang ganoon ang balak ni Dave, no, na gawin sa Manalasas family. Para makuha niya lahat, no, ng kaperahan, ng yaman, no, ng Manalasas family. So, pakinggan po natin itong si Daisy. Okay? Pero wag ka, pag ginawa mo yon, mas lalo kang madidiin. Tatandaan mo, on the way na. So, hindi lang po si Dave ang nagbabanta dito kay Tatay Tekram. Maging si Daisy po nagbabanta rin. Ano yung ibinabanta ni Daisy dito? Parang kaso. Okay? On the way na raw, okay, yung kaso. Dito kay Tatay Tekram. So nagbabanta rin po, no? At parang sinasabi niya na wag magla-live si Tatay Tekram kasi pwedeng magamit sa kanya. Okay? So tuloy natin. Mas lalo niyang pinagbubuti ang kanyang pag-aaral at nag-uumalab ang puso ng tao na nagmamahal kay kuya. Kung ano yung nawala, yun naman pinagkakaloob sa kanya. Ngayon naman, sasabihin nyo, responsibilidad niya ang kanyang mga magulang. Ano Okay. Wag po kayo maniwala dito kay Daisy sa sinasabi niya. No? Na si Dave nag-aaral mabuti. Hindi po yan totoo. Hindi na po nag-aaral si Dave. Okay? Hindi na po nag-aaral yan. Kaya nga ayaw nilang ipakita ngayon. Wala silang update, di ba? Kasi kung totoo nag-aaral yan, dapat meron tayong nakikita na update about sa pag-aaral niya. No? Wala na silang pera. Okay? At wag po kayo maniniwala na marami pa rin nagmamahal dyan. O marami pa rin sponsor. Wala na rin po. Kung meron man, bakit hindi sila transparent? Diba? Ngayon sinasabi niya dito, na hindi responsibilidad ni Dave yung kanyang mga magulang. Wow. Bakit nung time na nakay Tatay Tekram pa si Dave? Kung makamando kayo kay Tatay Tekram na, yung mga extended family ni Dave ay tulungan din katulad ni Tatay Alan. Okay? Tulad ni Telma. 'Di ba? Pinagpatayuan sila ng bahay. Bakit nung nasa inyo na, si Dave, bakit parang ayaw nyo nang tulungan ni Dave yung kanyang pamilya? Nakakapagtaka. Nung time na nandun si Dave kay Tatay Tekram, akala nyo kung sino kayo makautos kay Tatay Tekram. Lalong-lalo na yan si Stephen. Nasasabihin nyo pa, si Stephen yung dahilan kung bakit napatayuan ng bahay si Tatay Tekram, ay si Tatay Alan. Antindi. Antindi. 50K lang naman naibigay. Ngayon nabuko kayo, sasabihin nyo na hindi responsibilidad ni Dave yung kanyang mga magulang. Nandyan na si Dave sa inyo. Kung kailan nasa inyo na si Dave at malaya na kayong gawin yung mga gusto nyong gawin na kayo na mismo yung gagawa, bakit hindi nyo magawa? Samantalang nung si Dave, inakay na Tatay Tekram, mando kayo ng mando. Kung totoo yung sinasabi mo na si Stephen yung nag-encourage o nagmando kay Tatay Tekram.
'Di ba? Grabe na talaga yung kayabangan ng mga wakwak na 'to. Sorry guys kung na-interrupt kayo, medyo sumakit yung, lalamunan ko at kumate. Okay, tuloy natin si, Lola D. Kaya ang susunod na ipaparatang ninyo sa kanya or sasabihin ninyo sa kanya na hindi maganda? Wow, grabe. Ipaparatang? Paano mo nasabing pinaparatangan? Eh, lahat ng sinasabi namin dito tungkol kay Dave, totoo. Walang utang na loob. Mayabang, hambog. Huwag niyo sabihin hindi totoo yun. Walang pakialam sa magulang. Walang pakialam dun sa una nag-alaga sa kanya. O ano yung mga sinabi namin doon na hindi totoo? Eh lahat naman halos ng sinabi namin totoo. 'Di ba? Pilit nyo lang pinagtatakpan para maka-scam kayo sa mga sponsor. Okay? Matatalino at ang mga tao kung minsan magigising din yan sa katotohanan. Okay? Grabe naman po kayo sa mga ginagawa niyo po. Ikaw ang grabe, Daisy. Mahiya ka sa ginagawa at sinasabi mo kay Tatay Tekram. Ikaw yung grabe, ikaw yung mahiya. Kasi nung time na wala pa sa inyo si Dave at na kay Tatay Tekram pa, kung ano-ano ang nire-request nyo kay Tatay Tekram na kesyo tulungan yung extended family, yung tatay, yung nanay, yung mga kamag-anak ni Dave. 'Di ba? Pero ngayong nasa inyo na si Dave, hindi nyo man lang masabihan si Dave na puntahan mo man lang yung nanay mo, puntahan mo man lang yung tatay mo, tulungan mo naman yung nag-alaga sa'yo o nag-aruga sa'yo dati, si Kuya Martin. Wala. Kundi ang sinasabi nyo, hindi responsibilidad ni Dave yun. At wala rin kayong pakialam. Dahil lang sa inyo, si Dave lang ang mahalaga. Si Dave lang yung tutulungan nyo. Ang tanong, sino ba si Dave? Ano ba ang nagagawa niyan? Yun yung tanong. Hindi nga makatulong sa magulang. 200 pesos na lang. Hindi mabigyan. Diba, Daisy? Hindi na po maganda. Hindi rin po Hindi naman pwedeng maganda yung sabihin namin, Daisy. Sasabihin namin maganda tapos pangit yung ginagawa niya. Hindi naman kami kayo. Ibahin mo kami. Okay? Hindi kami nagtotolerate ng mga ganyang gawain. nakakabuti sa kanya yung mga sinasabi po ninyo. My goodness. Hindi makakabuti kayo yung hindi nakakabuti kay Dave. Kasi simula nung winakwak nyo yan, nagbago na lahat. Yung dating Dave nawala na. Kaya nga pilit yung pinapalitan yung pangalan niya Lord de Biel? Ano yan? Tunog devil? Diba? Naghahanap lang talaga kayo ng paraan para siraan yung bata. Hindi namin sinisiraan. At hindi kami naghahanap ng paraan. Kitang-kita namin. May mga ebidensya. Ano ka ba, Daisy? Hindi naman masasabi ng mga tao yan kung walang ebidensya at kung walang nakikita. Tungaw. Kaya nga hindi nyo na ina-upload yung mga video, picture niya kasi ayaw nyo nang masilipan ng mali itong si Dave. Tama ba? Bukod sa natatakot, dahil naka-blatter yung animal na yan, ayaw nyo nang makita ng tao kung ano yung mga kayabangan, kahambugan, na nakikita kay Lord de Biel nyo. Diba? Para alipustahin nyo siya or para pag-usapan na naman siya na wala naman po siyang ginagawang masama po. Walang ginagawang masama po. So hindi pala masama yung paglalayas na walang paalam doon sa taong nag-aruga sa kanya. Hindi rin masama, okay? Hindi rin masama, okay? Yung talikuran niya, yung tao, si Kuya Martin, na nag-alaga, kumukup sa kanya dati. Hindi rin pala masama, na hindi na niya pansinin si Tatay Alan. 'Di ba? Si Nanay Apple, hindi rin pala masama yun, Daisy.
ay baliktad talaga utak mo. Utak-wakwa ka talaga. Sa inyo, tigilan nyo na po yung bata. Hindi kami titigil. Kayo ang tumigil, mga tungaw. Ha? Tigilan nyo na po yung bata. Tapos sinisiraan nyo patuloy kayo sumisira o naninira kay Tatay Tikram. Mga gunggong ba kayo? Gusto mo tigilan namin yung bata tapos kayo patuloy kayo naninira kay Tatay Tikram? Tarantado ka pala eh. Ang kapal na mukha mo pala eh. Di ba? Tigilan nyo na po yung bata. Kayo ang tumigil. Ha? Tigilan nyo si Tatay Tekram. Ha? Pero kahit tigilan nyo si Tatay Tekram, hindi ako titigil para tirahin yung Lord de Biel na sinasabi nyo na yan. Ha? Hindi ako titigil. Sisilipin ko na sisilipin yung mali ng animal na yan. Ha? Kaya wag nyo ilalabas sa SOCMED yan. Tama yung ginagawa nyo. Itago nyo na lang picture. Itago nyo mga video. Oh. Kasi once na nilabas nyo yan, hindi ko yan titigilan. Gumawa po kayo ng sarili ninyong kwento sa buhay po. Meron na kaming kwento sa buhay namin. Hindi na namin kailangan gumawa. Ha? Kaya nga kwento nyo na yung tinitira ko eh. Kasi nga, yung kwento ko, mahalaga at makabuluhan. Di ba? So, dapat, yung kwento nyo naman. Bakit ayaw nyo kwento ko yung buhay nyo o lalo na ni Lord de Biel? Kasi napapahiya kayo, di ba? Hindi mo kami mapipigilan, Daisy. Kayo nga, hindi napigilan na wakwakin si Dave eh. Tapos hihiling ka na tigilan na namin si Dave. Nung si Tatay Tekram nakiusap sa inyo kay Francis, tinigilan nyo ba si Dave? Hindi, di ba? Hanggang mawakwak nyo. So, bakit kami titigil at bakit ka mag-uutos sa amin na tigilan na namin si Dave? Samantalang kayo, hindi kayo tumigil hanggang sa mawakwak nyo si Dave. So, hindi rin kami titigil. Diyan sa Lord de Biel nyo na sinasabi na yan. Tungaw. Tanungin nyo po yung sarili ninyo. Yung responsibilidad nyo ba sa pamilya nyo, sa mga magulang ninyo, sa mga anak nyo, sa mga kapatid nyo, nagawa nyo po ba? Oo, sobra-sobra pa. Hindi ko na kailangan tanungin yung sarili ko kung nagawa ko na yung responsibilidad ko. Sobra-sobra pa, Daisy. Hindi katulad mong ina mo ka. Imbis na yung responsibilidad mo yung atupagin mo sa pamilya mo, si Dave yung inaatupag mo. Kay Dave ka nagbibigay ng 100K. Pero minsan hindi mo na ipakita sa tao na nagbigay ka ng 100K sa pamilya mo. Dapat ikaw yung tanungin namin na yung responsibilidad mo ba sa pamilya mo nagagawa mo? Sige nga, ipakita mo nga. Kasi ang iniyayabang mo at ipinapakita mo is yung pagbibigay mo kay Dave. Tapos kami patatanungin mo kung nagagawa namin yung responsibilidad namin. Ako, nagagawa ko sobra-sobra pa. Ang tanong, ikaw, nagagawa mo ba? Or nagagawa nyo po ba? O baka naman, yung responsibilidad ninyo na sinasabi, hindi kayo marunong mag-apply kung ano nga ba ang responsibilidad. Hindi mag-apply. Si Dave ang walang responsibilidad. Si Dave ang hindi nyo binibigyan ng responsibilidad. Tinuturuan nyo si Dave maging madamot. Tinuturuan nyo si Dave na wala siyang, tinuturo nyo kay Dave na, Dave, wala kang responsibilidad sa magulang mo. Tama ba yun? Yung anak mo, Daisy, kung halimbawa wala siyang responsibilidad sa'yo, anong mararamdaman mo? Yun na nga ang kailangan ka, tapos yung anak mo walang paki sa'yo. Tarantado ka pala eh. Gunggong. So ikaw na nagko-comment ng kung ano-ano, mahiya ka sa balat mo. Ay, mas mahiya ka sa mukha mo at sa labi mo. Bakit kami mahihiya na kaming nagko-comment? Totoo lang naman yung sinasabi o kino-comment namin. Dapat ikaw yung mahiya kasi ikaw, hindi mo nagagawa yung responsibilidad mo sa pamilya mo. Kaya nga galit sa'yo yung mga anak mo at mga kamag-anak mo eh. Pamilya mo eh. Di ba?
Di ba? Bakit namin isisisi sa tatay mo? Dahil siya yung nagbablog eh, di ba? Siya yung nagbablog. Tapos, um, Siya yung nagbablog. Eh, anong ginagawa mo? Nagbablog ka rin, di ba? Nagla-live ka pa nga eh. Oo. Live selling kasi binebenta nyo si Dave. Sino pang hindi naka-sponsor dyan kay Dave? Malapit na yung event. Ina mo ka. ituturo nyo si kuya namin na Kuya namin. O tapos sasabihin yung bata. Eh, ang tawag nyo nga, ang tanda mo nga. Eh, ang tanda-tanda mo na, pero ang tawag mo kay Dave, kuya. Anong tawag sa'yo ni Dave? Bunso, ganon. Ina mo ka. Ha? Tapos sasabihin nyo, bata si Dave. Samantalang ang tawag nyo, ayan o, ang tanda-tanda mo na, gurang ka na, di ba? Tapos ang tawag mo kay Dave, kuya. O, ibig sabihin, matanda na si Dave. Ha? Tuloy. siya yung dapat. Dapat kung sino yung nag-vlog at kumita naman ng malaki, siya ang magbigay ng pagmamahal. Ano yung purpose niya? Sabi nga ni Edmund na may sarili siyang interest. Bakit niya vlinag ulit? Sino Wow, ang tindi mo. Oo, ang tindi mo talaga, no, Daisy, no? Hindi nyo na lang kasi aminin na hindi nyo naman kaya talagang tulungan yung extended family ni Dave. Aminin nyo na lang. Pinagmamalaki nyo na marami kayong sponsor, maraming sponsor si Dave, marami nagmamahal kay Dave. Pero bakit hindi matulungan ni Dave yung kanyang mga magulang? Kala ko ba marami? Di ba? So, ipinapakita nyo na wala na talaga. Iilan lang kayo, si Stephen lang yung kilala ko. Okay? Si Stephen lang talaga yung kilala ko na nagbibigay kay Dave ngayon. Wala nang iba. Yung iba, puro kurakot na. Katulad mo, Daisy. Kurakot ka lang, puro ka lang kurakot. naman isusunod niya na i-vlog? I-vlog ba niya ulit yung sa mga Wala ka nang pakialam kung ano ibablog ni Tatay Tekram. Anong paki mo dun? Ha? Wala ka nang pakialam dun. Hindi ka naman auditor ni Tatay Tekram eh. Wala kang pakialam. Channel niya yun. Kung anong gusto niya i-vlog, wala ka nang pakialam dun. Nakakahiya ka, Daisy, ano? Diba? tindera sa Divisoria? Oh, really? Balikan niya ngayon yung kumupkup kay kuya doon na 2 tao, di ba? Noon nga hindi nga niya sila nadala sa Wala kang pakialam. Okay? Natatakot kasi kayo na lumabas yung katotohanan. Ayan, lumabas na yung katotohanan. Okay? Nireveal na ni Sir Kuya Martin kung ano yung nakita niya kay Lord Biel na sinasabi nyo doon sa birthday niya. Nag-uwi, nag-take home ng minor de edad, 2 pa. 'Di ba? Nagiinom. Oh, pwedeng kasuhan si Dave doon. Hindi lang pala 'yon. Pinagbantaan pa pala Manalasas family na pagbabarilin niya. Naka-blatter siya ngayon. Oh. So, kaya naman pala takot sila, na tumuntong doon sa lugar ni na Tatay Tekram. Kung wala kayong kasalanan at kung walang ginawang kasalanan yan, Dave na yan, ba't yan matatakot? Lalo na yung Francis na yan. Alam nyo sa sarili nyo na may ginawa kayong ano. Tapos kayo pa yung mananakot kay Tatay Tekram na palapit na OTW niya. Mga gonggong. birthday ng ating Kuya Viel. Ngayon pa, pupuntahan niya. For what? For the vlog? For the views? Ganun. Wala ka nang pakialam doon kung ano yung purpose ni Tatay Tekram. Sa totoo lang, wala ka nang pakialam doon, Daisy. Kaya wag makapal ang muka na questionin mo kung ano yung ginagawa ni Tatay Tekram sa channel niya. Wag makapal masyado muka na feeling mo close mo si Tatay Tekram para mangialam ka. Di ba, Daisy? Kakayaan naman. Ba? Dahil bumagsak ng revenue niya, bumagsak na rin ang kanyang rating. Wow! Bumagsak ang revenue, bumagsak ang rating. O bakit naiinggit pa rin kayo? Kung totoong bumagsak ang revenue, rating ni Tatay Tekram, bakit naiinggit pa rin kayo at hindi kayo natigil? Yun ang tanong, Daisy. Di ba? Grabe. Grabe. Di ba? So, gumawa ka ng mga bagay-bagay na ikasisira mo din, di ba? Gumawa ng bagay-bagay na ikakasira. Anong bagay yung ikinasira ni Tatay Tekram?
hindi gumagawa si Tatay Tekram ng ikakasira niya. Hindi naman bobo si Tatay Tekram katulad mo. Kayo yung gumagawa ng mga bagay na ikakasira ni Dave. Mga tungaw. Eto, pakinggan natin to. Pakinggan natin to, guys. Yung confirmation na blatter po o naka-blatter itong si Dave, no? Dito sa Mapanike. Pakinggan natin. Dito ito kay Michelle Japina eh. In family, June 11, blatter number 51, 2025. Opo. Number niya is 51. So, ang nakalagay po ba sa blatter, sir, yung bang nagbanta po itong bata? Yung si Lordy Yel de Talo, Opo. dating taga rito sa Barangay Mapanite. Opo. So, totoo po pala talaga siya nagbanta, no? Confirm na itong si Lord de Biel de Talo nagbanta po sa Manalasas family na pagbababarilin, ganun, di ba? Antindi mo, Dave. Ha? Di ba? Kaya takot na takot siya na tumuntong. Magbabanta ka tapos takot ka palang tumuntong. Oo. Di ba? Tapang-tapangan lang. Di ba? Tapang-tapangan lang ang gago. Akala mo talaga masisindak niya ang Manalasas family. Tapang-tapangan, tapos iyak later. Diba? Hindi ngayon makatungtong sa lugar ni Tatay Tekram. Diba? Kasi takot. Okay. Sa part lang po na naipablatter na po ng mga manalastas, katunayan po na ito si Lord Biel, nagbanta po talaga siya. Basta yung blatter, pag-blatter siya regarding to sa Sa threat po. doon lang Opo. pagpupantang babarilin. Pagpupantang babarilin. Diba? Pagbabarilin. So, ayun guys, kayo na yung humusga. Okay? Okay? Dito kay Devil na to. Nakakahiya kayo. Lalo ka na, Dave. May paglalagyan ka talaga. So, yun lamang guys. Good fucking vibes. Ingat kayo palagi. And salamat sa panonood. Thank you po.